Isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Sa muling pribilehiyo na magbulay-bulay at magbahagi po ng salita ng Diyos. Bago po tayo magpasimula, tayo po lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pribilehiyo na maihayag muli ang iyong mga salita. Salamat o Diyos, ang dalangin po namin, ihanda mo aming mga puso, isipan, buhay, upang sa bawat salitang iahayag mo, may kapangyarihan na babago sa aming mga buhay. Marami pong salamat, anumang karumihan at kasalanan, patuloy mo po kami hugasan at linisin at hayaan mo po, Panginoong Hesus, ang malayang pagkilos mo, Banal na Espiritu, ang patuloy, Lord, na inaanyayahan po namin. Ikaw po ang aming sasambahin, luluwalhatin at dadakilain. At ako po na yung gagamitin sa iyong mga kamay. Patuloy ko pong itinitiwala ang aking buhay, pagganap at mapangyari po lamang ang iyong perfectong kalooban. Sa iyo po tinitiwala ang lahat ng bagay. You must be increased and I must be decreased. In all glory, honor, power, praise, and thanksgiving ay patuloy ko pong ibabalik at ibibigay tanging sa iyo po lamang. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So isang mapagpalang gabi pong muli sa buhay ng bawat isa. At sa gabi pong ito, patuloy po tayong papaalalahanan na sa bawat araw po, kailangan po natin na itaas, luwalhatiin at dakilain ang ating Panginoon. Pinamagatan po itong exalting Jesus. Ano nga po ba kaya ang mangyayari o nangyayari kapag itinataas po natin, inihahayag po natin ang Diyos sa ating mga buhay? Sabi po sa Acts chapter 10 verse 44, even as Peter was saying these things about Jesus, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the message. Sa Tagalog po, sabi po sa Acts chapter 10 verse 44. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Hayaan po natin na sa gabing ito, habang tayo ay nakikinig, ikaw na nakikinig, bumaba ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Pag tinignan po natin ang buhay po ni Peter, he was just a simple fisherman. Napakasimpleng mangingisda with no background in any formal teaching. But the movement he understand who Jesus is, yung panahon po na the moment he understand who Jesus is, he cannot help but to preach the message of salvation. And while he was preaching about Jesus, suddenly the Spirit of the Lord falls down that very place and touch the heart of those people who were listening. Napakasarap po nun habang ikay nagsasalita, nagtuturo, ang kapangyarihan ng Diyos ay bumababa at siya yung humihipo sa puso ng bawat nakikinig. The Holy Spirit is always attracted to the place where Jesus is genuinely exalted. Na-attract po ang Diyos sa lugar kung saan malaya po na itinataas ang pangalan niya. Amen? Kaya po, it is easy to say that we are really exalting the name of Jesus with our mouth, but the Lord always tests the true motives of our heart. The Lord knows that Peter has no other motives but to exalt the name of Jesus. Sa gabi pong ito, kung nakatunghay po ang Diyos sa ating mga puso, sino po kaya ang itinataas sa ating mga puso, sa ating mga buhay? And as the name of Jesus is being exalted, the Lord is more glorified. As the works of Jesus is being preached, the Spirit is more willing and ready to move miraculously. Gusto niyo po bang maranasan ang pagkilos, pagsama ng banal na Espiritu? Ang Diyos hindi po tumitingin sa galing at husay mo,
sa pinag-aralan mo, sa gawa mo. Sapagkat si Peter, he was an ordinary person uses for extraordinary service para sa Panginoon. Kaya po napakahalaga po na sa bawat araw, alam po ng Diyos yung motibo ng ating mga buhay. Napakahalaga po na itaas at luwalhatiin ang ating pong Diyos. Amen. Amen po. Amen. Sabi po sa John chapter 12 verse 32, at kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Kapag itinaas po natin ang ating Diyos, siya po mismo ang maglalapit ng mga tao, papalapit sa Kanya. Bakit po kailangan nating itaas ang Diyos? Why is Jesus to be exalted? Number 1, Jesus is our Savior and Deliverer. Jesus is our Savior and Deliverer. Pag in-imagine po natin ang tindi or ang terror po ng hell, the lake of fire, the smell of the burning human flesh, the continuous torture of demons, nagngangalit na apoy, ang hindi namamatay ng mga uod. It was really unbearable even if we just only imagine it. Yun pa lang yung init na nararanasan natin, di natin matagalan. How much more sa impyerno na sobrang init, naglalagablab ang mga apoy. If we will only spend our eternity in hell, it's better for us not to be born. And we are all destined for eternal punishment because we are already born in sin. After Adam disobeyed God, it is the destiny of all mankind. We cannot escape from it. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Lahat po tayo nagkasala. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. And that's the reason why God needs to give His only begotten Son. And that is Jesus. Jesus is His name. He is being worshipped in heaven with millions of angels. Sa langit, siya ang itinataas, siya ang sinasamba, siya ang pinapupurihan, siya ang dinadakila. But Jesus chose to leave His position in heaven and choose to live like human. Siya'y nagkatawang tao. Mas pinili po niya na manirahan kasama ng mga tao, maging tulad ng tao, nagkatawang tao, so that through His life, He may be able to share the kingdom of God. And through His death, He may redeem us from the eternal curse. Without Jesus, we have no hope and no future to look for. Kaya, but praise God, but praise Jesus alone. 2,000 years ago, His crucifixion made a great turnaround to the life of all humanity that leads us towards our salvation. Buti na lang at napakabuti ng Diyos. Napakamapagmahal ng Diyos. Jesus saves us from the power of hell. Imbis na yun yung destiny po natin. Pero dahil nahabag ang Diyos sa ating mga buhay, inialay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at para sa akin upang mailigtas po tayo sa kapangyarihan ng impyerno. He saves us from eternal punishment. He saves us from our hopeless destiny. Just simply imagine if there is no Jesus. Who else can save us? Kung walang Jesus, kung walang Panginoong Jesus, walang magliligtas sa atin. What life could we possibly have? It is so miserable. Napaka-miserable, napakagulo. Naalala natin nung di po tayo nakakatanggap kay Jesus. Hindi pa natin siya natatanggap bilang Diyos at personal na tagapagligtas. Napakagulo, nabubuhay tayo sa kasalanan, sa kasinungalingan,
sa pandaraya, sa lahat ng gawa ng laman, sa makamundong bagay. But praise God, praise Jesus Christ, because He gave up everything for us. He loved us while we are sinners. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sino ang namatay sa krus ng Kalbaryo? Si Jesus, na dapat ikaw at ako ang mamatay. Ang dapat na magbayad ng kasalanan. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, inihayag niya at ipinakita ito sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And the more we understand what Jesus did for us, the more our hearts should burn with passion to share His goodness and exalt His only name. Dahil dun sa pagmamahal po na yun, habang nauunawaan natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin, yun din dapat yung laman ng ating mga puso. Maglalagablab, yung alab, yung pagnanasa, na maihayag sa iba ang kabutihan niya. At maitaas ang tanging pangalan ni Jesus. The more we understand the depth of His wonderful love, the more our hearts will be filled with thanksgiving and gratitude. Kapag totohanan po nating nalaman at naunawaan yung dakila, yung lalim ng dakila ng pag-ibig ng Diyos, the more our hearts will be filled with thanksgiving and gratitude. Hindi po pwedeng hindi ka magpasalamat. Hindi po pwedeng hindi magumapaw sa puso ang tunay na pagpupuri. And if we only understand and store these things in our heart, we don't need to force ourselves to think. We don't need to force ourselves or to think of ways on how to exalt Jesus. Kapag po naunawaan natin at naitanim po sa puso natin, sa buhay natin, hindi po tayo kailangan pwersahin para sumamba sa Diyos. Hindi tayo kailangan pang pilitin sapagkat kusa, automatic na humahanap tayo ng paraan na maitaas ang pangalan ni Jesus. Automatically, it comes out from our mouth because our soul cannot help but to worship Him alone, as if your only satisfaction is to see Jesus being lifted high. Kaya yung unang pagkakilala po natin sa Panginoon, nang nakilala po natin siya, nag-alab po sa atin, kulang na lang lahat ng tao sa paligid, ipakilala natin si Jesus. Di tayo napipigilan. Kamusta po tayo ngayon? Sa panahon na nasa pandemic po tayo ng COVID-19, paano po natin na ipapahayag sa iba ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Amen? Kaya nga po kapag kilala si Jesus, matik worshiper yun. Bakit? Kasi sa puso nagmumula. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kapag ikaw punong-puno ko ng pasasalamat, hindi pwedeng hindi mo maitaas ang iyong kamay at magpuri sa Panginoon at magsabing napakabuti mo o Diyos. Napakadakila mo, napakamatapat mo. Amen? Why we need and why is Jesus to be exalted? Jesus is our Savior and Deliverer. Amen? Iligtas po tayo ng Diyos na dapat tayo po'y mapahamak. Pero tayo ay hinamon. Iligtas. Amen. Number 2, Jesus is our healer and the miracle-working God. Jesus is our healer and a miracle-working God. Jesus didn't come to this world to just die on the cross and finish the works of salvation. Hindi po naparito si Jesus para lamang mamatay, tapusin yung trabaho niya, tapusin yung pinagagawa sa kanya ng Diyos Ama. During the time when Jesus started His ministry, it was written that He didn't waste any time. He did a lot of things, a lot of healings and miracles. And Jesus turned water into wine.
Yun po yung first miracle niya. He multiplied fishes and breads, delivered those who were oppressed by demons, and shared the message of salvation from town to town. Napaka-busy ng Diyos sa panahon po niya. Ginawa niya ang lahat. Naghayag ng salita ng Diyos, nilibot ang lahat ng lugar sa Israel, nagbahay-bahay, naghayag, nagpakain, nagpagaling. Sabi po sa Mark chapter 1 verse 34, so Jesus healed many people who were sick with various diseases, and He cast out many demons. At hanggang sa kasalukuyan, yung Diyos noon, Diyos ngayon, ay Diyos na hindi nagbabago. Siya pa rin noon, ngayon, at magpakailan man. Naniniwala po ba kayo doon? Na napakabuti po ng Diyos at hindi po siya nagbabago. Amen? Totoo po na hindi siya nagbabago. Ang sabi po sa Hebrew chapter 13 verse 8, kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailan. Amen? Sabi, He is not a helpless God. He lived on this earth with a very victorious life. Though He chose to die on the cross, but it is only for the purpose of salvation, and not because He was not able to save Himself. He is a powerful God. He knows what is in the mind of those Pharisees, and Jesus knew the history of a Samaritan woman. Jesus can do everything He wanted because He is God. Jesus walked on water. Jesus can do miracles because He is a miracle working God. And His compassion to all those who followed Him moved Him to do a lot of miracles. Amen? Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya mga demonyo at hindi niya inayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. And Jesus, His name is powerful. Mas makapangyarihan kaysa anumang virus, anumang sakit at karamdaman, anumang disease, anuman ang mga pandemic na yan. Mas makapangyarihan po ang ating Panginoong Jesus. Amen? That is Matthew chapter 14 verse 14. Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion toward them, and He healed their sick. Kaya kapag nakakakita po ang Diyos ng mga walang pag-asa, may sakit at karamdaman, humingi ng tulong sa Kanya, namumove po yung puso ng Diyos. Nararamdaman po niya yung kahabagan at gustong-gusto po niyang magpagaling. Amen? There is no one during His time that Jesus didn't heal. Kung meron man, yun yung mga hindi nagsumampalataya, hindi nanalig, hindi nagtiwala, hindi naniwala sa Panginoong Yesus. But all people who have come near to Him, He healed them all. That's why, sa panahon po ngayon, tayo po ay kailangan lumapit sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng magmatigas. Hindi po natin pwedeng ipagyabang ang araw ng bukas. Hindi po natin pwedeng ipagyabang yung lakas na mayroon tayo. Ang lahat pong yan ay galing sa ating Panginoon Jesus. Jesus was able to heal any kind of sicknesses. Any kind. Yung 39 lashes na natanggap ni Jesus nung siya ipako sa krus ng Kalbaryo. May mga equivalent po yun ng mga sakit at karamdaman. Nangangahulugan na ang lahat ng yun ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon Jesus. Jesus never changed. Hindi nagbabago ang Diyos. Kahit kailan, hindi siya nagbago. Hindi nabawasan ang pagmamahal niya sa iyo. Hindi kanya iniwan. Hindi kanya pinabayaan. He is still the miracle-working God who heals and restores. Hanggang ngayon, siya pa rin ang Diyos na nagpapagaling. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan po yung binasa natin kanina sa Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus came not only to heal our physical pain,
Hindi lang siya naparito para gamutin yung ating mga physical na sakit at karamdaman, but also our emotional heartaches as well. Maaaring sa pakikinig mo po nito, dumadaan ka sa depression, dumadaan ka sa sobrang kalungkutan, dumadaan ka sa sobrang pagkabalisa. Nararamdaman mo na parang nawawalan ka ng pag-asa. We still have Jesus who can heal us emotionally, who can heal us physically, at sa lahat pa po ng aspeto ng ating mga buhay. He's not only concerned on what we look on the outside, but also the pain that keeps on hiding on the inside. Tayo, ang bilis po natin magtago sa labas. Pag tinignan tayong tao, ang tapang natin, ang tatag natin, ang lakas natin. But deep inside, papagod na po pala tayo, nahihirapan na tayo, nasasaktan na po tayo. Gusto natin kitlin yung ating buhay, nahihirapan na po tayo. Tandaan mo, nakikita ng Diyos yung hirap na pinagdaraanan mo. At ayaw niyang nakikita kang naghihirap o nahihirapan. Jesus hears our deepest cry. Naririnig niya ang pinakamalalim na pag-iyak mo. Kahit hindi mo pa sinasabi, hindi pa binabanggit ng iyong labi, naririnig na, nararamdaman ng Diyos kung ano ang iyong pinagdaraanan. He knows us, even all of our fears for the days to come. Maaring ngayon iniisip mo, anong gagawin mo? Saan papunta ang buhay mo? May pag-asa pa ba? Sino ang pwede mong malapitan? Si Jesus. Ang tanging solusyon sa lahat ng uri ng ating agam-agam. And Jesus is the giver of peace, and that this world cannot give. He is the giver of joy. He could restore everything that Satan had taken away from us. He could restore even broken relationship. He is the keeper of our family. Even if we have committed thousands of mistakes, restoration is possible through Him. He could bring back everything that was lost to us. Kaya nga siya healer and miracle working God. He is the God of turnaround. Expertise yun ng Lord. Specialist ang Lord pagdating sa broken heart and broken relationship, broken family. Pag dumarating ka na, nawawalan ka na ng peace and joy in your hearts, nawawala na yung passion, sinira, ninakaw ng kaaway yung pananampalataya na meron ka, He can restore it again for you and for me. Kahit nakagawa ka ng maraming kasalanan, kahit feeling mo hindi ka na kayang baguhin, kahit pakiramdam mo napakamarami mo nang nagawang pagkakasala, ang Diyos ay mabuti at matapat. Kaya niyang baguhin ang iyong buhay. He could bring back the joy and love that Satan is trying to steal in our hearts. Kung dumating po sa puntong tumigas ang ating puso, nawala ang pagmamahal, nawala ang kaligayahan, kaya pong muling ibalik ng Diyos. Amen? Kayang muling ibalik ng Diyos. He restored our relationship to God, the Father, and gave us the promise which is the Holy Spirit. He is the only way through life. Amen? He is the way, the truth, and the life. Saan po yun? John 14:6. Sabi po sa Luke chapter 4 verse 18, The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free. Sabi sa John chapter 14 verse 27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Napakasarap pong isipin. Tayo po ay literal na tao na nakakaranas po ng lumbay, ng pangamba, ng pag-aalala, ng takot. Pero kapag nilagay mo sa puso ang salita ng Diyos, ang sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo na hindi kayang ibigay ng mundo,
Hindi tulad ng kapayapaan ng mundo. Kapayapaang bigay mismo ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, di ako dapat mabagabag. Di ako dapat mangamba. Hindi po ako dapat matakot. Ang Diyos ang aking kaagapay. Amen? Ano po yung number 2 natin? Jesus is our healer and a miracle working God. Amen? And number 3, Jesus is the Lord of all. Jesus is the Lord of all. Jesus is the King of kings and the Lord of lords. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Jesus Christ is Lord of all the heaven and on earth and under the earth. No other name is greater than Him. Sabi sa Philippians chapter 2 verses 10 to 11. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Regardless of race, regardless of position in life and belief, on the day of judgment, there is only one name that will be exalted throughout the new earth and heaven. And it is only Jesus Christ. Jesus Christ, the Lord of all. Amen? Sabi sa Isaiah chapter 2 verse 11, pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo ay kanyang wawakasan. Itong mga mayayabang kanya ring paparusahan, pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. Jesus is the commander of the Lord's heaven's army, and at His command, the nations of the earth will tremble. The mighty angels were all waiting for His slightest command, and they are willing to do it right away, for Jesus is the Lord of all. Amen? Kaya nga bawat nature, sinusunod siya. Bawat utos, sinusunod. Bawat habilin, ginagawa. Nagawa po nga niyang pakalmahin ang bagyo ng literal na bagyo. Yung pa po kayang bagyong pinagdaraanan mo ang hindi niya kayang kalmahin. Yung pa kayang bagyo ang hindi niya kayang pahintuin at magbigay siya ng solusyon sa bawat problemang kinakaharap. Na parang tinitingnan po natin after nitong quarantine,